Pagpalang gabi sa ating lahat, no? Kamusta po ang bawat isa sa ating mga kapatid dyan sa MAPRAC, sa ICAD, no? At humingi po ako ng pasensya at paumanhin sa inyo dahil nung nakaraang Friday hindi po ako nakapaghanda ng ating talakayan dahil naging busy po ako sa mga gawain namin sa church, no? Sa kakatapos lamang po ng aming Thanksgiving nung nakaraang Friday. So, tara mga kapatid, simulan na po tayo at pag-aralan natin ng mensahe ng Panginoong Diyos sa atin ngayong gabi. At bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah Lord. Muli kami nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, Panginoon, sa kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan, Panginoon, at sa kanyang pagmamahal na walang kapantay na pagmamahal, Panginoon. Panginoon, bago kami magsimula, Panginoon, ay lumalapit kami sa inyo, Panginoon, upang magpalinis ng aming puso at isipan, Panginoon. Alisin niyo po ang karumihan sa amin. Alisin niyo po mga agam-agam, Panginoon, anumang gumugulo sa aming isipan, Panginoon. At humihingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa aming mga kapwa, sa aming pamilya, Panginoon. Lalo higit sa inyong anak na si Jesus. Hallelujah Lord. At Panginoon, samahan niyo po kami. Inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu na samahan kami ngayong gabi na kami ay protektahan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, at manguna po kayo sa aming gawain, Panginoon. Misahin niyo lamang po, Panginoon, ang aming tatalakayin, Panginoon, ang aming pag-uusapan, Panginoon. Misahin niyo lamang po ang aming pakikinggan, Panginoon. At Panginoon, inaangkin namin ng katagumpayan na aming gawain ngayong gabi, Panginoon, at walang sinuman ang makaka-distract nito, Panginoon, walang anuman ang makakasira nito, Panginoon. At kung makaganon man, Panginoon, ay huwag niyo po kaming hayaang mabaling sa anuman distraction, Panginoon. We rebuke the evil spirit, Panginoon. Iniwawagsin namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name. At ito lamang po aming panalangin. May pasasalamat at pagsamba at may gabay patnubay ng banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So nung baliktad lang po tayo nung nakaraang 2 linggo, nagsimula po tayo ng bagong serye ng ating talakayan. Ito po ay ang fruit of Holy Spirit, at ang nakaraan nga po ay, ang una nga po ay ang love. So ngayon, ang pag-uusapan natin, ang kasunod po ay joy. So yun po, no, isa po ang joy sa nabanggit sa Galatians chapter 5 verse 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So pangalawa nga po ang nabanggit is joy. So, hindi tulad ng love. Ang love ay may definition sa Biblia na natagpuan. Pero, ang joy, wala, sa akin po, sa aking sarili, wala po akong nakitang definition. Pero, ganun pa man, merong ibinigay ng character na ang Panginoon, o parang ano bang dapat na joy ang meron tayo. Yun pong ibig sabihin. So, tayong mga tao, no, minsan ang akala natin ang kaligayahan ay nasa ibang tao lang din, nasa asawa natin. So kung natatagpuan natin yan yung ganyang kaligayahan, no, yan po ay happiness lang po, no. Ang pinagkaiba po niya ng happiness saka ng joy, ang happiness ay panandalian lamang po, at ang madalas lang itong nakikita sa ating mga kapwa, sa ating paligid. Pero ang joy, no, ay nagagaling sa Panginoon. Joy is coming from our God. Yan po ang unang karakter ng joy. Dahil ang sabi po sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, yun nga po. So, ang dalawa ang nabanggit, joy and peace. So, yun nga po, no. Ang kaligayahan natin ay dapat ay nanggagaling sa Panginoon at hindi nanggagaling sa
nakikita natin sa mundong ito. Amen po. So bakit ganun, no? Bakit kailangan manggaling sa Panginoon? Dahil ang joy na ito ay hindi matitinag ng kahit anong danasin natin sa problema. So ito po ang susunod na character ng joy. Joy helps us to develop endurance, no? Pagtitiis. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and the endurance develop strength of character, and the character strengthens our confident hope of salvation. So yan po ang sabi sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. So tayo ay, alam nyo yun, hindi lang tayo nagdidiwang o nagsasaya dahil tayo ay manatatanggap na blessings. Amen po. Hindi dahil tayo ay nabiyayaan ng Panginoon, doon lang tayo maligaya. Tinuturuan tayo ay ng Panginoon na tayo ay maging maligaya din. Sabi nga dito, sa problema at sa pagsubok, problems and trials. Amen po. So, kung ang sa love na natutunan natin nung nakaraang discussion natin, nung talakay natin, sabi doon, no, love your enemy. So, yun yung sa tingin natin na pinakamahirap na command para sa larangan ng pag-ibig, no? So, ito naman, sa tingin ba natin, mahirap bang maging maligaya pag tayo ay dumanas ng problema? Sa tingin ko sa ating mga Pinoy, hindi. Dahil meron tayong motto, alam natin yan, di ba? Tawanan ang problema. Amen po. So, pero paano kaya, no? Kung patong-patong na ang pagsubok natin, may problema ka na, may pagsubok ka pa. O di ba? Paano yan? O problema natin, ako, kapos ang pera, di ba? O may pagsubok naman sa'yo, kunwari sa trabaho natin, di ba? Mga ganyan, no? Magiging maligaya ka pa kaya kung patong-patong na ang mga iniisip natin? So bakit kaya ginto ang katindi ang joy, no? Na ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto makita ng Panginoon sa atin na dapat ipakita din natin sa mga tao. Amen po. So sunod po natin itong isa. Joy that gives us faith, that produces perseverance. So kung kanina, pagtitiis, ito naman pagtsatsaga. Sa James chapter 1 verse 2 to 3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, nabanggitan naman, no, whenever you face trials. So, pag tayo po ay humaharap na naman sa trials, no, ang gusto ng Panginoon, no, i-consider natin to ng pure joy. So bakit kaya? No? Kasi ito yung, ulitin ko po, no, ito yung ang katuruan ng Panginoon sa atin. Maging maligaya muna tayo bago natin namnamin ang problema. Kasi po, ang mga problema yan, ang trials, no, ng mga kung ano mang nangyayari sa atin na hindi natin maipaliwanag, no, mga pinagdadaanan, yan po ay mga instrumento ng Panginoon. Na once na nalampasan natin itong mga ganitong problema at ganitong mga trials, no, napakalaking, alam nyo yun, matinding ligaya pa ang mga idudulot nito sa atin. Una, kaya inaalaw o pinapahintulutan ng Panginoon na tayo dumanas sa problema at trials at hindi na lang puro kaligayahan. Yun ay, ang mga ito ay mga instrumento ng Panginoon para tayo ay matuto sa buhay, di ba? Sa madaming paraan. Amen po. Kaya, once na tayo ay nagkakaroon ng problema, ng pagsubok, ayan, maging maligaya tayo. Wag lang doon sa dahil tayo ay biniyayaan kaya tayo maligaya. Ngunit maging maligaya din tayo pag tayo ay may mga pagsubok at problema.
Isang dahilan kung bakit tayo ay pinapahintulutan ng Panginoon na tayo ay dumanas ng problema dahil ayan, natutunan na natin ng maging maligaya muna, at ang kaligayahan ito ay nagtuturo sa atin kung paano maging patient. Diba? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So ayan, affliction tulad ng mga problema, no? Yan din po yun, mga suliranin, problema, pinagdadaanan, affliction. Amen po. So, pag tayo ay may ligaya, may tuwa, may maligaya ang puso natin, natututo tayong maging pasensyoso sa mga pinagdadaanan nating problema. Amen po. Hindi na tayo dapat nagiging mainitin. No, mas na yung konting problema lang, mainit na ulo natin, gusto na natin magwala, gusto natin mag-inom, maglasing, di ba? So hindi dapat. Sapat na sapat na ang kaligayahan sa atin, di ba? Pag tayo ay nahaharap sa anumang klase ng problema, anumang klase ng pinagdadaanan. So, wag nating isipin na hindi natin malalampasan ang mga problemang ito. Iyan kasi ang nangyayari sa atin eh. Pag tayo may problema, ang nangyayari sa ibang tao, no, nagiging malungkot muna. No, kasi iniisip nila, dinidibdib nila yung problema. Kaya ito at tinuturo sa atin ng Panginoon, maging maligaya muna tayo. Pag tayo ay may pinagdadaanan, so baligtarin natin. Amen po. So, joy that makes us contented, no? Contento, no? Sa Tagalog. So rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. So give thanks in all circumstances. Ano man ang kalagayan ng ating buhay. Amen po. Ano mang circumstansya ng ating buhay. So, tulad ng sinasabi ko, hindi lang tayo dapat nagpapasalamat, hindi lang tayo dapat nagbubunyi sa biyayang natatanggap natin, sa blessings na natatanggap natin. Magbunyi tayo, maging maligaya din tayo sa kung anumang negatibong dumadating sa ating buhay. Amen po. So, balikan natin yung nabanggit dito sa kabilang sa Romans chapter 12 verse 12, no. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. So, ayun po, no. So, magkatuwang ang faith at ang joy. So, pag wala kang joy sa puso mo, no, at mas na magnify ang salitang problema, lumiliit ang tsansa ng ating pananampalataya. Nawawalan tayo ng pananampalataya. So, kailangan talaga na once na tayo ay nakakaranas ng problema, ulitin ko po, no, na tayo ay kailangang maging maligaya din. Amen po. Kasi pag naging maligaya tayo, ito ay nagbibigay ng positive thinking. Amen. Hindi tayo malulumbay. At nahasa o tumataas ang ating pananampalataya. So ulitin ko po, no. Maiksi lang po ang mensahe ng Panginoon sa atin, no. Joy is coming from our God. So dapat nanggagaling sa ating Panginoon ang joy na yan. Hindi po kahit kanino at hindi sa anumang bagay. Amen po. Dapat ito manggaling sa Panginoon dahil ito ay hindi natitinag, hindi nawawasak ng kung sino man. Hindi naaalis ng kung sino man. Kahit ano pang problema ang dumating sa atin, dahil yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Joy helps us to develop endurance. So, nade-develop ang ating pagtitiis. At the same time, joy that gives faith and produces perseverance. So, tulad ng sabi ko kanina, no? Ang joy ay isang sangkap para tumibay ang ating pananampalataya at para tayo ay maging matyaga, no? Produces perseverance. So, maging matyaga tayo maging patient tayo sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Joy that teach us to be patient. Yung tulad na nga po na sabi ko kanina, no? So,
Ang sunod ay joy that makes us contented. So nagiging kontento tayo kung ano man ang meron tayo. Amen po. Kung ano man ang hindi na natin hinahanap yung wala sa atin. Amen po. So yun po ang dulot ng joy sa atin. So kailangan po tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Dahil sa Kanya nagmumula ang joy. Amen. Pag hindi natin tanggap si Kristo sa buhay natin, hindi tayo makakaranas ng ganitong klaseng joy. Amen. So, tayo bilang mga tinawag na lingkod ng Diyos, tinawag na anak ng Diyos, no? Instrumento na tayo ng ating Panginoon upang tayo naman ang maibahagi natin na maayos, no, sa tulong ng banal na Espiritu ang kaligayahan na natatanggap natin sa ating Panginoon, na nanggagaling sa Panginoon, na nanggagaling sa ating Diyos Ama, no? So yun po, no, maging maging instrumento tayo, no? Umpisahan natin sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa katrabaho natin. Kung anong joy ang meron tayo, wag natin itago yan. Tulad ng love, no? Nung nakaraang talakayan natin, ang love, tinuraan tayo na ibahagi natin, no? Dahil una tayong inibig ng Panginoon. So ganoon din, no? Nang dahil kay Jesus Christ, no? Kaya tayo ay may joy sa ating puso. Yun lamang po. God bless po sa bawat isa sa atin. Kung meron po tayong mga gustong idagdag, kung meron pong iba pang revelasyon ng Panginoon sa atin, sa salitang ating tungkol sa joy, maaari po, feel free po na i-post po natin ito sa ating chat group. At bago dyan, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po muli sa Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon, sa inyong maiksing mensahe, Panginoon, na tungkol sa joy, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, at gamitin niyo po kami maitili, Panginoon, at upang maibahagi namin to ng maayos sa aming kapwa, Panginoon. Maibahagi namin ang aming natutunan tungkol sa joy, Panginoon. At Panginoon, we thank you, Panginoon, sa joy na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. At Panginoon, samahan niyo rin po kami, Panginoon, na isabuhay, Panginoon, na ang aming natutunan sa gabing ito, Panginoon, na ang kalagayan, Panginoon, ay hindi lang kami dapat maging maligaya, Panginoon, sa anumang blessing na natatanggap namin, ngunit salamat, Panginoon, at tinuturuan niyo kami maging maligaya, Panginoon, sa oras ng aming problema at ang mga pagsubok, Panginoon. Hallelujah, Lord. At ito lamang po aming panalangin at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.